Isinilang si Balagtas sa Panginay Bigaan noong Abril 2, 1788. Paaral sa kanya ay si Doña Trining ng Tondo, kapalit ng pagiging utusan. Nag-aral siya sa Kolehiyo San Jose. Tondo lumitaw ang husay sa pagsulat ni Balagtas. Iniidolo niya si Jose Sisiw at pinagaling niya ang pagsulat, lalo na nang hindi siya tinulungan ni Jose Sisiw. Na matapos si Balagtas ng pag-aaral sa gulang ng 47, una niya niligaw. Lumipat si Balagtas sa Pandacan. Doon niya nakilala si Maria Asuncion Rivera, isang anak mayaman. Naging magkasintahan ng dalawa. Naging saksi ang Ilog Beata sa kanilang pagmamahalan. Ngunit dahil umibig rin si Nanong Kapuli kay Celia, sa kanyang inggit, pinakulong niya si Balagtas. Dahil sa bugnot ni Balagtas, nasulat niya ang Florante at Laura sa loob. Alaya siya sa bilangguan, nahiran siya bilang teniente mayor, at lalo niya pinagbuti ang kanyang pagsulat at napang-asawa niya si Juan. Sa gulang na 74, yumawa ang tanyag na si Balagtas noong Pebrero 20. Madilim, masukal, tahimik at mapanganib. Ito ang mga katangian ng isang gubat na mapanglaw, at dito rin magsisimula ang kwento ng matamis na pag-iibigan ni Florante. Sa gitna ng gubat, may isang lalaking nakatali sa puno na animoy binugbog ng paulit-ulit at hinabol ang kanyang hininga. Ang pangalan niya'y Florante. Habang nakatali sa puno, sinasabi niya ang kanyang mga nakaraan at isa na rito ang Albania, isang kaharian kung saan siya'y isinilang na ngayoy nanganganib. O Diyos ko, ako naman. Nasa lang yung awa. Kailangan ko ng tulong mo. Sandaling nanahimik si Florante dahil sa sama ng loob. Matapos manahimik ay muli siyang tumawag sa Panginoon. Patawarin niyo akong lahat dahil hindi ko nagawa na ipagtanggol ang Albania laban sa kamay ng taksil na si Adolfo. Tila wala na nagmamahal sa akin. Mga taksil kayong... Habang nagdudusa si Florante sa gubat, isang gererong morong nagngangalang Aladin ang dumating sa gubat na pagod at naghahanap ng pagpapahingahan. Merida, aking mahal, ba't mo ako iniwan? Habang si Aladin ay umiiyak at nagdudusa, ay may narinig siyang tinig sa kagubatan at pagkatapos ay may nakita siyang lalaki. Nagmamadali na si Aladin nang mapansing humina ang boses na kanyang narinig. Habang tumatakbo, ay hinahawi niya ang mga sagabal sa pamagitan ng kanyang kalis. Nang makita niya ang nakagapos, ay napansin niyang may nakapalibot ditong dalawang leyon. Siya ay naghanda at nilusob ang mga leyon. Pagkatapos niyang mapatay ang dalawang leyon, ay pinakawalan niya si Florante. Pagkalipas ng ilang oras, ay namulat si Florante at... Sino ka? Ba't narito ako? Huwag kang mag-alala, ako tumulong sa'yo. Hindi ko ba napapansin? Mag-aaway tayo! Marahil! Pero kailangan ng tulong ko. Hindi na sumagot si Aladin at baka sa kawalang pag-asa ay matuluyan na si Florante. Siguro ngayon kung wala kang patay na ako. Ngunit ang aking pagkapatay ang aking kaligayahan. Alam mo ba? Sa kangangal! Alam mo ba lalo mo lang pinapahirapan sarili mo? Hindi nagpansinan ang dalawa, ngunit isinama ni Aladin si Florante sa kanyang pagpapahingahan at doon sila nagpalipas ng gabi. Pagdating ng umaga ay napansin ni Aladin na malakas na si Florante kaya ito'y kanyang niyakap. Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, kaibigan. Wala yun. Ano ba kasing problema mo? Sige, Ang dalawa ay naupo upang magkwentuhan. Buenas na nalipo! Tulong! Bakit? Ano problema? Kailangan niya pang umalis. Paano kung mapahamak siya? Hindi. Mas maganda ang pagtuturo roon.
Isipin mo na lang, kung hindi siya mag-aaral, paano na ang kanyang kinabukasan? Pero sino ang mag-aaruga sa kanya doon? Naroon ang aking mga kaibigan, kanyang mga guro, upang siya'y alagaan. Sige, pumapayag na ako. Sa pagdating ni Florante sa Atenas, Maligaya ang pagdating sa Atenas. Ako, si Antenor, ang iyong magiging guro. Salamat po. Teka, ba't ang lungkot mo? Ayoko po kasi umalis sa Albania. Hayaan mo, lilipas din yan. isang hapon, tinipon ni Antenor ang mga estudyante. Ngayong araw na to, tayo magkakaroon ng isang pagsasadula. Si Florante bilang si Polinese at si Adolfo bilang si Etocles. Simulan na! Nang magsimula na ang dula-dulaan, nanlisik ang mata ni Adolfo kay Florante. Dahil nasasapawan na ni Florante si Adolfo, dito na siya nagsimulang magalit. Natapos ang pagdiriwang at di na nakita si Adolfo. May dumating na sulat galing Albania na nagsasaad na patay na ang ina ni Florante. Paalam na po, maestro. Florante, lagi mong tatandaan, mag-ingat ka kay Adolfo. Salamat po pala sa lahat. Susundin ko pong lahat ng inyong bilhin. Mag-iingat ka, Florante. Kapag kailangan mo ng tulong, nandito lang kami. Pinando, sumama ka na si Florante sa Alba. Mas panatagal ang loob ko kung kasama ka niya. Maraming salamat po. Paalam. Pagdating sa Albania, nakita kagad ni Florante ang kanyang ama. Pagkatapos nito, biglang may dumating na isang mensahero. Ang mensahero ay nagwika. Magandang araw po. Humihingi ng tulong ang Crotona sa inyo dahil nanganganib na po na masakop ni General Osmalik.